Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Paano kayo nalipat dun sa bagong church? Yun nga, parang mag-stay pa dapat ako kaso nagka-partner na ako. Actually, may plan na rin akong pumunta doon. Tinatamad lang ako. Kasi nga hindi ganun kadali, parang ang familiar sa akin. Parang alam mo na yung... Alam ko na, pero recently ko lang din nalaman na may ganun. Parang alam ko na, tapos yung previous church ko kasi yung familiar eh. Parang yun yung alam ko yung lingwahe, alam ko yung ginagawa, kilala ko yung mga tao. So parang hindi ba ganun basta-basta. Excuse me lang pare ha. Kadali umalis. Excuse me. And at the same time, yung church sobrang bago. And parang Coming up. ako, sarili ko, yun, bawal nga yun eh. Yun yung tinuturo ng simbahan namin. Biruin mo LGBT na ako ha, pero hirap pa rin akong tanggapin na you can be queer and Christian at the same time. Kaya parang, looking at the church, totoo bang simbahan to? Kasi, Sa itong bago mo? oo, yung bago ko yung MCC, yung LGBT affirming church. Biruin mo parang, all your life, kasalanan ng pagiging bakla, and then may dyan na parang minority na napakaliit na church na hindi masyadong kasing laki, walang makinarya nung church na pinanggalingan mo, unknown basically. Sasabihin, hindi kasalanan ng pagiging bakla. Eh isang Bago sa tenga mo? Bago sa tenga mo, it's not that easy to accept that. Parang, parang may mali eh. Ano? Biruin mo, Oh, ako na to, bakla na ako, imagine pa sa mga hindi queer people. And hindi lang ako to, maraming queer na pumupunta sa amin, nakakausap ko, ganun din. Parang, Naninibago. oo, parang as they step into that, Pero yun yung hinahanap nyo. Yun yung Tama hinahanap, ba? pero parang ang hirap pa rin tanggapin. Kakaiba kasi siya. Na parang parang queer, na parang pag-service, ina-affirm na hindi kayo kasalanan. Eh sabi dun, kasalanan yung nasa Bible. So, ano And yung... may mga verses sa Bible na mukhang, di ba, the effeminate, those who, do not lay with men, with another man, yung mga ganun. So, ano yung feeling? Ayaw nyo o parang bago lang? Bago lang siya. And it's not that really easy na maging ma-absorb mo and tanggapin mo yung mga ganun. Kasi kung ganun kadali yun, ang dami na sana nating allies. Ang dami nang naglalabasan ng conservative churches, but the opposite is happening. Dumadami pa nga sila eh. Yun siguro yung na-underestimate natin sa power. Kasi, alam mo yung sa pagkakaintindi ko may ganong church na ina-affirm lahat ng, o ina-affirm kadalasan yung gusto ng LGBT community. Pero dito naman sa side na to na galing na kayo dito, na pinagbabawal to, pinagbabawal yan. Pero pagdating sa time na ipopromote kayo o bibigyan kayo ng kalayaan, madalas binablock, which is masakit sa inyo yun. Pero pagdating dito, malaya kayo, pero naghaharap naman kayo ng palo. Tama ba? Hindi ganun. Tama ba? Parang yung feeling is parang it's too good to be true. Kaya gusto nyo muna i-check. Exactly. It's too good to be true. And at the same time, I think we're underestimating the power of religion. Sa queer ka ba? Ano ko yan? Sa queer? Kala natin, di ba, ay mga beliefs lang naman yan, madaling mapalitan eh. Si pastor nga na ilang beses na naka-soji training, hindi mo ganun. Ito pa rin ang ini-insist. How much more sa amin na So, cognitive dissonance siya eh. So, it's not really easy to disentangle yung mga maling paniniwala. Same with relationship. I think that's what we are underestimating sa sa religion, yung kapangyarihan ng belief and faith to shape what you do and to influence your life. Na kahit it goes against yourself, it goes against ethics, which is evident sa politika natin na alam nating masamang pumatay. Pero supportive tayo sa mga pumapatay. Pero sinabi ni pastor at may mga biblical passages na ginagawa natin. Pero di ba, ang common sense yun eh, you shouldn't be doing that. Pero dumadami pa sila. And I think that's what we are underestimating, especially sa mga progressive circles na kulong sa kanilang mga progressive bubbles. Akala nyo, ang mundo ay lahat ang progressive. No, kaya nga ang religion ay napaka-powerful. You cannot just alter a belief system overnight. And kahit kaming queer na nakaka-experience nun,
sige, magpa-marginalize pa rin kami sa mga conservative churches namin. Kasi parang Mahal ko siya. toxic relationship nga, di ba? Mahal mo, pero hindi maganda sa'yo. May ganun siyang parang yung mga biktima ng domestic violence, na binubugbog na, hindi, mahal ko pa rin siya. Kasi psychologically speaking, may epekto yun. And the same with religion Religion, parang yung part ng brain mo na gumagana pag nagda-drugs ka at nagsisex ka. Ano yun? That's the same part of the Yung sex, brain. alam ko pero yung drugs. Alam ko yun. Bakit oo? Na yun yung same kung paano nag-work sa brain mo, dun ka natatap nung yan ang kapangyarihan ng paniniwala. Kaya yan ang isang Saka somehow, yung investment mo sa tao, yung relationship. Investment and relationship. And ayun yung mga ganun. Parang, syempre, pupunta ka sa isang unfamiliar na place, hindi naman ganun kadali yun. Adjust, no? Mag-a-adjust. True. Yung simula ka rin sa umpisa eh. Kaya nakakalikaw sa kanya nung sinabi niya, nami-miss niya yung toxic relationship niya. Tapos pagdating sa bagong church, parang naninibago ka kasi panibago pa isa, bagong sistema. Oo. At saka saan ako pupunta? Kasi I still identify as a Christian na and ito yung pamilya Parang hindi ka na-welcome doon. Tama ba? Hmm? Hindi ka na-welcome doon. Feeling ko, baka pinipilit ko yung sarili ko kasi minsan kuma-attend pa rin ako doon for the vibes. Kasi gano'n, natanggal din ako sa church. Kasi sa politics. Pero nung tinanggal ako, yun nga, na-feel ko yung sinasabi mo na toxic siya. Na hindi siya, pero from time to time, ibisita ka, kaya namimiss mo sila, parang gusto kong bumalik doon. Pero hindi siya helpful Oo, hindi siya helpful. Kaya nga ako, bumibisita minsan, pero hindi na ako nag-expect na parang the same as before. And maybe for me, ngayon na we're serving in a ministry na progressive, nasa talagang dinedeclare namin yan that we are a progressive church. I think that's also my way of reclaiming yung past ko, yung spirituality ko. Paano reclaiming in a way na, yes, yung mga ritual nyo, yung mga ginagawa nyo, it helps me, but now, it still helps me, but at the same time, me being queer doesn't affect me practicing this faith that you taught me. But of course, may mga toxic na theology yung bawal na, hindi na e-epekto sa akin niya. May naikwento ka ng yung theologian din na parang kinokontra ka palagi. Mga nakakausap ko mga church worker. Pero ako naman kasi mahinahon din ako magpaliwanag, kaya siguro hindi ako maabot sa away. I-explain ko lang naman sa kanila na again, kaya yun din yung turning point ko kung bakit ako eventually from believing na kasalanan ng pagiging bakla or in a same-sex relationship to it being okay and even it being a gift of God is because of the change in how I view the Bible. Kaya nauubos pulutan Kasi, in-explain ko sa kanila na lahat naman tayo, sa mga conservative at least, kasi yun yung church background ko So, pasensya na kung puro Bible at theology geek and I also serve as a deacon sa church namin. So, ako yung in charge sa seremonya, sa pagkakasal, nagtitrain ako for wedding, and I also serve in the music ministry, which is mahigpit kami sa lyrics, kailangan gender neutral, and any hints of imperialism inaalis namin. So, na may mga king, father, tinatanggal namin. Kasi, it might be as gender it might be very petty na isang salita, pero kasi it fuels the systemic issues that we're having right now. So yun, I mean, the reason why is because nag-iba nga yung pagtingin ko na sa Bible. Again, I hope I won't be misinterpreted. Hindi ko naman sinasabing lumang libro na kailangan ng itapon kasi yun ang ginagamit namin. Kristiyano pa rin ang aming church. We're not just queer, we're Christian, we're Trinitarian also. We subscribe to the creeds na sinusubscribe ng mga conservative churches. So we believe in the Trinity, yan, mga ganyan. Nicene Creed na lahat naman tayo nag-a-agree dyan. Ang sarap ng sisig pare. Pero, ang sarap. we don't take the Bible literally. We take the Bible seriously, sabi nga nila. Na hindi mo naman dapat literally ang pagbasa ng mga verses. And I think even born-again Christians know that. Na hindi naman dapat, nag-aaway-aaway pa nga sila dyan
Ba't mo nililiteral yung mga parts na yan? It's supposed to be a parable. It's supposed to be ano. Pero ang nakakatawa, pag mga issue ng LGBT, kailangan literal. For example, case in point, sa Leviticus, nakakatawa na ginagamit pa rin. Sabihin nila, sige, bawal ang homosexuality kasi nasa Leviticus na bawal makipagtalik ang lalaki sa kapwa lalaki. Pero, kung titingnan mo yung verse na yun, sa context niya, it's a list of multiple laws na ang iba doon, nilalabag na natin, bawal kumain ng baboy, bawal magsuot ng mix na fabric. Pero pagdating dun sa isang yon, kailangan mo siyang literalin, may exception. I think Christians will also agree with that, na hindi mo kailangan literalin yun. Kasi, let's say, parang equivalent, o sige, let's say na literalin natin ang mixed fabric ay bawal suotin. Bakit yun lang? Bakit hindi lahat yung pagkain ng baboy, mga ceremonial laws sa Leviticus? E di nagmukha na tayong ancient Israel dito kung yun yung pamantayan mo. Pero pagdating doon sa do not play with another man, naging literal. Bakit? Yun yung nakapokus, no? Yun yung nakakatawa. And at the same time, yun yung binibigyan namin ng linaw. Na hindi mo dapat literalin ang Biblia, even you will agree. And doon mo makikita na systemic issue nga siya. Kasi nga, in the first place, may prejudice na sa mga bakla. So, when you interpret the Bible, you're bringing that baggage into your interpretation and nilalagay mo doon. And yan ang ayaw agrihan ng mga born again. Hindi biblical kami dito. We're interpreting it objectively, na the exegesis kami hermeneutics. Sa church, gano'n. As in, babatuhan ako ng mga highfalutin words like hermeneutics, exegesis. Pero kasi, the text is it cannot speak by itself. Whether we admit it or not, gumagamit tayo ng lente para i-interpret yung Bible verses. For example, yung mga Calvinist, mga Reform, mga Arian, biruin mo, to support their argument yung mga tulip na yan, pare-pare sila nag-cherry. Galit sila sa cherry picking, pero yun yung ginagawa nila. Tumatalon from Genesis to Revelation to support na ang predestination ay biblical. Pero nakakapagtaka yung Armenian may point din kung bakit hindi sila naniniwala sa predestination kasi may ginamit silang verse na Hindi ako galit. cherry pick or kinuha from the Old Testament and then the New. And napapansin mo sa preaching, ang galing nga ng pastor, buong 1 hour na preaching kung saan sa ang book nakapunta. Sabi ko, in fairness, paano mo na itawid yun? Tapos sasabihin nyo, huwag kayong mag-cherry. Google siya. About love. Puro love. About love. O lahat ng verse na lumabas ang love, yun yung gagamitin niya. Kahit yung context, iba-iba. For example, yung love na ginagamit sa kasal, yung kay Ruth at Naomi yun eh. Your people shall be my people, where you go, I go. Ginagawang marriage vow, hindi naman marriage vow yun. Si Ruth, vow niya yun sa mother-in-law niya. Kaya kung gagamitin natin ng queer hermeneutics, napakabakla at napakatibuno. nung historian yun, di ba? Pero ginagamit natin sa mga straight wedding ceremonies. And ayun nga, doon papasok yung queer theology and queer hermeneutics eh. Na makikita mo dyan na along those mga stories sa Bible, may mga kabaklaan din dyan. David and Jonathan, pinipilit pa nila na straight ang linaw na. Your love is greater than the love of 100 woman. Parang nasa text yan na. And then, nung unang nakita ni Jonathan si David, parang nagkaroon daw ng soul connection. Nakalimutan ko yung Hebrew word. Baklang, dapat precise. And then, nung namatay si Jonathan... Brotherly love na yun. Ha? Brotherly love? Wag ako. Tagal ko ng baklang. Nagtukta ka na pala. Di ba? Nasa text lahat yun. Bilaut na, boss. And ang chika pa dyan, love triangle nga daw yun si Saul. Kaya nagagalit siya kay Jonathan kasi si David ang bet niya. Pero, another story. Pero, di ba? Pero dahil may prejudice na tayo na ang mundo ay straight, even din sa text na napaka-obvious, ini-impose natin yun. Na-sure ka, walang kemihan niyang David and Jonathan. Napakalinaw. Pati yung grabe relationship nila, di ba? Sasabihin na naman nila dyan,
Pati yung Bible ginagawa niya. Ginagawa ng mali siya, girl, ang linaw-linaw. Your love is better than the love. Napaka-satanic nyo talaga yung mga banat din eh. Tapos nung namatay si Jonathan, yung mga anak inampon, parang nawala nga sa picture yung asawa niyang babae eh. Tinuring niya parang anak yung anak. May Bibuset. May Bibuset. Oo, di ba? Parang, isn't that, it's wonderful, di ba? Parang,